Wala pang 2 araw ang lumipas kasunod ng sunog sa Isla Puting Bato sa Maynila. Nagkasunog din sa kalapit na Parola Compound. Saksi si Marisol Abduraman. Tukok po lahat, tukok po. Wala pong natira. Hindi lang nasunugan kanina si Jessica nang matupok ang mga bahay sa Gates 52 ng Parola Compound sa Barangay 275 sa Nicolas, Maynila. Nasawi kasi sa sunog ang kanyang alagang aso. Yung aso ko po hindi na nakuha. Opo, pumasok po kasi siya ulit eh. Si Jonathan naman, sunog na wallet na lang ang nasalba. Wala po matulugan, maanuhan ng gamit, makuhanan. Pagkain po, walang alawas, wala yung pera ko na nasunog. Ay mga gamit niyo, Wala. walang kanyisaya lang talaga. Pasado las 11:30 ng umaga, nagsimula ang sunog na umabot sa 2 alarma. Ibig sabihin, kailangan ng hanggang 10 truck ng bumbero. Para mabilis na mapasok ng mga kagawad ng pamatay sunog itong lugar, binutas na nilang pader para agad silang makapenetrate sa loob. Sobrang init ngayon, sobrang init ng panahon, kaya madali talaga lumiyab ang mga bagay-bagay gaya ng mga ito, yung shanty ito. So, mga materials is easily combustible, mga highly flammable yung mga gamit natin dyan, kaya mabilis yung pagkalat. Si Raisa, nasugatan pa sa noo matapos tamaan ng timba. Nung tinry ko pong pumasok ulit sa bahay. Bakit rin mo kayo nagkakagulo na? Sayang po kasi yung ibang gamit eh. Nagtamo naman ng first degree burn ang ilang bumbero. Tuloy ang napula ang apoy bago mag-1:30 ng hapon. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. May mga witnesses kasi tayo na nag-spark yung linya ng kuryente. So yun yung titignan ng investigador natin. Ang Parola Compound ay malapit lang sa Isla Puting Bato sa Tondo, kung saan nagkasunog din noong Miyerkules. Nakapaligid ang mga ito sa Manila International Container Terminal. Kanina, sa gitna ng sunog sa Parola at kahit naapula na ang apoy, kita sa kuha ng Super Radyo DZBB na maraming container truck ang hindi pa pinapasok sa pantalan. Mistulang paradahan ang Road 10 mula Bonifacio Drive hanggang Mel Lopez Boulevard dahil sa pila ng mga truck. 75 pamilya ang nawala ng tirahan. Nasa Pigibar Elementary School muna ang ilang nasunugan. Pero si Luisa, na 1985 pa nakatira sa lugar, kahit 2 beses na raw nasunugan, sa Parola pa rin daw mananatili. Wala po kami mapuntahan eh. Sugal lang pag nandito tayo sa squatter. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.